Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Shiba Inu ngayon pong October 28, taong 2024. Pero quick update lamang po tayo rito kaya diretso na po tayo sa pagte-technical analysis sa kanyang daily chart time frame na ito. At ayan, nakikita po natin dito yung aking mga previous projections dito kay Shiba Inu nitong October 25. At isa po sa mga projections ko rito ay magpapatuloy po sa pagbagsak itong si Shiba Inu kung tatagos siya sa ating support zone dito. Ayan, at yan na nga yung nangyari dito noong October 25. Ayan, tuluyan na pong tumagos or nabasag ni Shiba Inu ang ating support zone dito. Kaya ngayon ay nandito na po siya sa ilalim nito. Kaya update po natin. Kaya update po natin ito. Pwede na po nating tanggalin yung support zone natin dito. Sapagkat meron po tayong panibagong support dito. Yan. Lalagay na lang natin. Adjust po natin ito. Ayan po yung panibagong support natin dito. Resistance po pala ito. Nagsisilbing isang minor resistance line. Lagay po natin yung kanyang presyo. Ayan. Saan na yung price level? Ayan. Ito po ay nasa presyong 40 digits 1919. Ayan. Color coding po natin dito is lahat ng mga kulay green ay ito po yung nagpapahiwatig na ito ay resistance. Kapag kulay red naman ay nagsasabing ang mga ito ay support or harang sa ibaba. Kaya yan na po yung panibagong mga support and resistances natin ngayon. At ngayon ay base sa aking analysis ay mukhang patuloy po na makakaranas sa mga paparating na araw itong si Shiba Inu ng pagbagsak sa kanyang presyo. Ayan, sa tingin ko ay babagsak siya. Mukhang babagsak po siya rito sa ating major support dito po. Major support na 40 digits 1482. Mukhang aabot yung kanyang pagbagsak dito sa mga paparating na araw. Ayan. Basta magawa po niyang basagin yung mga minor support natin dito. Ayan, lagay pa natin yung isang minor support natin dito. Ay, hindi na po pala. Ayan, at least basta kitang-kita natin. Ayan, minor support dito. Ayan, kung mababasag niya yung minor support natin dito at ito, ayan, meron naman po tayong dalawang minor support dito. Ayan, ay kung pag nangyari po yan ay babagsak po siya at aabot po yung kanyang pagbagsak dito sa 40 digits 1482. Ito na po yung pinaka-solid na support natin. Ayan, kasi matigas na po yung support na ito. Ayan. Yan po ang posibleng mangyari kung nagpatuloy po siya sa kanyang pagbagsak. Lalong-lalo na at yung dalawang indicators po natin dito ay nagpapakita na bearish na po ang market condition or kalagayan nitong si Shiba Inu. Yung ating Hall Street indicator ay ayan na po, nagbago na po ng kulay. Naging kulay red na. Yan, mula po sa pagiging kulay green ay naging kulay red na. Ibig sabihin ay bearish na itong si Shiba Inu. At ganun din po yung ating mga nabubuong QQE bars dito, naging kulay red na rin. Ibig sabihin ay isang ayon po ito na bearish ang kalagayan nitong si Shiba Inu. Yun nga lang at mapapansin po natin na hindi po lumalaki yung sukat nito. Ayan, naglalaro po yung sukat nito. Maliit, lumaki, tapos lumiit ulit. Kapag ganyan po yung nakikita natin ay nagpapakita po ito na walang gaanong sapat na pwersa or walang gaanong sapat na bearish pressure ang market ni Shiba Inu para ito ay magpatuloy sa kanyang pagbagsak. Kaya yan po ang dahilan kung bakit po siya nagkaranas ng rejection dito at tumalbog po siya. Pero pag lumaki po yung sukat nito, yan ay dito ko po masasabi na ipagpapatuloy niya yung kanyang pagbagsak. Pero habang ganito po yung nakikita natin, ay masasabi ko na
ito po ay makakaranas ng consolidation dito. Ayan, magko-consolidate lamang po siya. Ayan. Ngayon ay syempre may posibilidad pa rin na aangat itong si Shiba Inu sa mga paparating na araw basta sa kondisyon na makakabalik siya dito sa ibabaw ng major resistance line natin dito sa 40 digits 1766. At yan ay kung magagawa niyang basagin ito, pero malabo po ito. Mababa po yung chances sapagkat yung ating mga indicators ay nagsasabi na yung may control sa market ni Shiba Inu ngayon ay yung mga bears o yung mga sellers. Kaya sa mga projections na ito ay ang nakikita ko po rito ay mas mataas ang posibilidad na ang mangyayari ay it's either magko-consolidate siya rito or magpapatuloy siya sa kanyang pagbagsak. Kaya ayan. Ngayon ay pagdating po sa ating trades ay wala naman pong na-trigger na kahit anumang nakapending na order natin dito. Yung inaabangan po natin na matitrigger sa mga paparating na araw ay yung ating nakaabang rito na isang buy pending order. Yan, dito sa presyong 40 digits 1482. Ayan. Mukhang nakakaranas po ng pagbagsak itong si Shiba Inu. At ayan po, para po sa mga bago lamang dito, ay check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.